This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa usapang pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me. At ako naman po si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang. DJ Me. Yes! Binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na AWR 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, like, and share, ay pakisubscribe, like, at share na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago na gusto nyo pong i-share sa atin at sa ating mga taga-subaybay, at kung gusto rin pong mag-comment or magtanong, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rack. Yes, muli binabati po namin ang aming pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Me, hindi papatalo ang ating mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po yung sila manong tsuper na nagdadrive sa mga oras na ito, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na niyo pong pinapakinggan. Ano man po ang inyong ginagawa, naglalaba, nagluluto, naglinis ng bayo, kumakain bilang pamilya o nagmamaneho sa mga oras na ito, for sure ay makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. So bago tayo magsimula, DJ Me, siguro bumati muna tayo ng ating mga ka-TikTok na nagko-comment sa atin ngayon. Unahin ko na dito si Sir R. Christian Roda from Noveleta City, Cavite. Hello po sa mga taga Noveleta, Cavite. And of course, kay Ma'am Jo Magsipok. Amen daw po. Amen din po at magandang gabi din po sa inyo. DJ Me, baka may gusto ka ding batiin dyan. Yes, binabati ko po ang Angeles Martinez family, ang Kanibebang, at syempre ang mga kabataan ng Central Luzon Conference. Hello po at magandang gabi, at ganoon din sa aking 28 Bible Study Group. Hello po sa inyong lahat. Yes, at hello din po sabi ni Sir Herman Marasigan. Good evening po. Isa na namang very inspiring episode. Tara, nood po tayo. Wow, totoo po yan. Talaga excited to. Maraming salamat po, Sir Herman. At kay kay Ma'am Rizel Bayona, blessed evening to all. Blessed evening din po sa inyo. At kay Glo Alcana, good evening everyone. Kung may mga pa-shoutout po kayo, may mga greetings po kayo, kung may mga birthday, anniversary na gusto niyo pong ma-shoutout namin, i-comment niyo na po sa aming comment section. At kung taga saan po kayo na nakikinig ngayon para po mabati din po namin kayo. DJ Me, baka may gusto pang batiin bago may pakilala yung ating guest na makakasama ngayon. Syempre, binabati rin po namin ang happy birthday ang aming pong father sa CLC, si Pastor Noel Galang. Happy birthday ang ating presidente ng CLC. Gayun din, happy Father's Day sa lahat po ng mga tatay. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Happy Father's Day po. So DJ Me, sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi? Yes, handa na po ang guest natin ngayong gabi at alam kong handa na rin po kayo. Walang iba kundi si Kuya Tars Gumba. Hello, Kuya Tars. Tama po? Opo. Yan. Yes, hello po. Magandang gabi, Kuya Tars. Bati ka po muna. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at sa inyo na mag-interview sa akin ngayon, ano? Yeah. Si Ma'am Rack, saka si DJ Rack Ma'am at DJ si- Rack, at saka yeah. si DJ Me. Me. Yes. Good evening po sa inyo. Baka may mga gusto kang batiin dyan, Kuya Tars. Bago tayong magsimula sa ating kwentuhan. Aking binabati ang lahat na mga nakikinig sa AWR, ang aking kapatid na nandyan sa Antipolo na laging sumusubaybay sa ating broadcast ng AWR. Wow.
Napakatipid ni Kuya Tars, pero okay lang yan, DJ May. Talagang mas makikilala natin siya. So ngayon, Kuya Tars, okay lang po ba, Kuya Tars, ang itawag po namin sa'yo? Okay lang po. Okay. Ayan, Yun ang sige. tawag sa Kuya Tars, para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok, ng ating mga listeners, pwede bang magbigay ka ng background about yourself po? Anong pinagkakaabalahan nyo? May pamilya po ba kayo? Taga saan kayo? Ano po yung mga ginagawa nyo ngayon? Sige po, kung ano po gusto nyo pong i-share tungkol sa inyong sarili. Go ahead po. Tingnan, saglit lang. Yeah. May tumawag pa, babati Oo daw nga. sa atin. Siguro nagpapa-shoutout. Pa-shoutout to. Oo nga. Sige, Kuya Tar, ano yung gusto mong malaman ng mga ka-TikTok ngayon? Okay. Share po sa aking buhay. Sino po kayo? Ako Sino po po muna si- kayo? Ano po yung pinagkakaabalahan nyo, ginagawa nyo ngayon, at taga saan po kayo? Sige po. Ako po si Tarcisio T. Tantuan Gumba. Ako po ay tubong Leyte. At ako po ay may isang asawa at 2 mga anak. At dito po ako nagtatrabaho sa ating yung union. Yung LPUM. Ano po ang trabaho po ninyo, Kuya Tars? Sa housekeeping po ako. Sa housekeeping. housekeeping Gano'n na po kayo katagal na nagkatrabaho sa NLPU? Ano po? NLPUM. Opo. NLPUM. Ayan, sige po. Sa mga tumatawag po kay Kuya Tars, mamaya na po kayo tumawag kasi ongoing po ang aming kwentuhan. Shoutout to eh. Sige po, Kuya Tars. Gano'n na po kayo katagal na nagkatrabaho bilang housekeeping po? Siguro abot na ng 20. 20 years? Opo, 20 years. Oh, dito lang po ba sa Pero dito lugar sa na ito? union, 2 taon pa lang. Matagal po ako okay. sa ating ospital, sa AIM. Talaga. Oh, I see. Tapos, kailan lang po kayo lumipat dito? 2 years ago lang po? Opo, 2024. I see. Baka gusto pong batiin yung family po ninyo. Binabati ko baka yun yung natawag eh. misis ko, si Cherry Joy, huwag ka muna tumawag. Oh, sabi niya eh. Kasi yung misis talaga, kailangan binabati yan eh. Oo nga, kasi nag-live po. Tsaka po, Sige yung, po, yung mga anak po nyo. ninyo. Si Delon James Gumba na sa Baysa ngayon at saka si Drew na bunso namin. Ayan, hello po sa inyo. Okay. So, DJ May, simulan na natin yung Okay. kwentuhan with Kuya Tars. Yes, Kuya Tars, eto na. Ang tanong lang po namin una ay, sino po si Kuya Tars nung hindi nyo pa nakikilala si Kristo? Ako po ay dating ibang pananampalataya na nagisnan ko na ang ginagawa namin ay parang totoo naman siya, kaso ang sa akin buhay ay doon yung pagsusugal, nagisnan ko, pag-iinom sa aking mga kaibigan, at saka halos lahat na bisyo na napasukan namin bagaman bata pa dahil sa influensya. So, napasukan nyo yun, Kuya Tars. Ibig sabihin, hindi kayo pumapasok sa school. Joke lang. Pumapasok naman. So, nagbibisyo lang kayo nung kabataan nyo. Okay lang po ba, Kuya Tars? Ano po yung mga bisyo na natry nyo po during that time? Yung sugal, yung alam niyo yung Ayan, maliit pa yung sugal. tatsi ang tawag nun sa amin. Karakrus. Karakrus, tapos yung sabong ng manok. May manok po kayo? O... Mayroon po. Ay, talaga. Meron dati. Tsaka ano pa po? Yun lang ang na nagisnan ko. Nag-try na ako mag-inom. Tapos yung tawag sa amin ay baile, yung mga disco. Sa sayawan. Sayawan. Talented So talagang po siguro during that time, Kuya Tars, talagang yun yung mga na-experience nyo po nung bata Opo, kayo. opo. Oh. Nabanggit nyo po na sabi nyo iba yung pananampalataya. Ano po yung religion nyo po before bago po kayo naging Adventist? Ako po ay membro po ng Roman Catholic. Oh. So ang buong family nyo po talaga ay Sagradong Romano Katoliko po? Yes po. Devoto Katoliko. Oh, I see. So dahil po devoted na Catholic po yung family nyo, so nakakapagsimba po ba kayo as a family kung may naalala po kayo before? Mayroon po kasi yung nanay ko ay catechist, active siya sa church. So halos kami lahat ay sumisimba.
So, kumusta naman po yung relasyon niyo po sa Panginoon during that time? Na kung Ang- nagsisimba naman po kayo palagi as a family. Ang akin lang, parang mayroon lang akong ano doon na, ang pananampalataya ko noon ay parang masabi ko na mayroong kaligtasan gawa ng, yun nga, yung ginagawa namin yung mabuti, sumasamba kami sa Panginoon sa araw ng linggo, kasi yun ang pinaniwalaan namin. At kung ano sinasabi ng magulang namin, yun ang ginagawa namin. Pero, Kuya Tars, sinabi ba ng magulang nyo na kayo ay magsugal? Bagaman sinabihan kami na huwag niyong pasukan yan, ngunit makita namin sa kanila kasi sila ay nagsusugal din. Oh, Yung mga Kaya parents pala, ko. na ano. ay, kumbaga talagang nakikita niyo po sa mga magulang niyo, kaya somehow, aside sa influence po ng ibang tao, even sa loob po mismo ng tahanan ninyo. Opo, kasi nakikita namin yung kanilang ginagawa. Kaya siyempre mga anak, susunod kami. Pero Kuya Tars, para sa inyo, normal lang ba yun, yung ginagawa nyo? Sa akin ay parang normal lang. Gawa lang, yun na ang nakikita ko sa kanila na laging lasing yung mga tiyuhin ko. Yung gabi na matutulog, tapos maingay. Yung parang yun na, nagisnan ko na yun. So, parang naging normal na Parang normal na lang sa na akin. hindi nating masabing mali siya kasi yun yung kinagisnan nyo, di ba? Opo. Sa mga experiences mo, Kuya Tars, ano po yung karanasan na hindi niyo po makakalimutan ng mga kabataan po ninyo? Yung karanasan ko na hindi ko malimutan na dahil sa yung Caracross, yung sinasabi mo na Caracross. Nag-Caracross kami ng kapatid kong lalaki at mayroon kaming kaibigan na dumayo sa amin nakipag-Caracross. Tapos nung nauwi sa suntukan yung Caracross namin, talagang binanata namin yung kalaban namin na dumayo. Dalawa kami ng kuya ko. Parang na ano ko na dahil sa sugal nag-aaway kami. Dahil doon. Kaya ito po yung aking karanasan na talagang nahirapan kami doon kasi dahil doon nag-away kami, nawala na yung magandang relasyon sa kapitbahay namin. Pero Kuya Tars, yung physical nyo, nagsuntukan ba Suntukan, kayo? yung bukbukan talaga, yung talagang yung kuya ko kasi magaling sa wrestling. Ako po yung taga-suntok sa likod. Oo. Kumbaga, ano kayo? Nagtulungan kayo? Tulungan kami. Oo. Isa lang yung kalaban namin, tinutulungan ng... Mga ilang taon po kayo nun, Kuya Tars? Siguro, maalaala ko, mga 13 years. 13 years old. Years old, 13 opo. years old. Ang kuya ko ay nasa 15. Oo. Alam mo, DJ Rock, talamak ngayon yung mga teenager na Kaya nga. Alam mo, nabalitaan mo ba yun? Oo. Oo, totoo. nasa school, na sinaksak, may ng baril, alam mo yun. Oo. Ay. Talagang makikita natin na grabe na talaga yung mga influence sa mga napapanood ng mga kabataan. Oo. Kasi actually, di ba yung ganyan out of curiosity, gusto nilang masubukan yung mga gaming na yan sa online. Talagang ang laking damage sa utak ng mga kabataan natin ngayon. Kaya sa mga nakikinig sa atin ng mga magulang, di ba kung dati nga sa life ni Kuya Tars, yung mga sugal na, kumbaga wala pa naman kasi mga cellphone noon, di ba? Nakita naman natin yung hindi magandang epekto. How much more ngayon talagang talamak yung online. Kaya talagang we need to be very responsible enough kung papagamitin po natin ng mga technology, yung ating pong mga anak. Kuya Tars, nako, medyo bibitinin lang natin ng konti yung ating pagkukwentuhan, ano po, para mas lalo po tayong makilala ng ating pong mga ka-TikTok. Pero bago po tayo magpatuloy sa kwentuhan ng ating pong guest ngayong gabi, ay ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam.
ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay kay Jesus manawagan, kay Jesus ikaw ay diringgin. Time check, it's 8:17 p.m. atid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay paki-subscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwentong pagbabago na gusto pong i-share sa amin, ay tumawag o mag-text lamang po kayo sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At sa mga gusto po ng libro na aming pinamimigay, meron po kaming 10 Commandments, Twice Removed, libre para sa inyo. Health and Wellness, Pag-asa para sa mga panahong maligalig, Ang Dakilang Tunggalian, at Explore Book na gabay sa pag-aaral ng Biblia. So kung gusto niyo ng mga librong ito, libre lang, mag-comment lang po kayo, I want that book! O tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. DJ Rap. Yes, of course. Babatiin po muna natin ang ating po mga kasamang ka-TikTok ngayon dito. At nagpapa-shoutout si Ma'am Jeneline Vitug. Hello po, good evening po sa inyo. At kay Ma'am Jelly Bernedo. Good evening po, DJ Me and DJ Rack from Bicol. Hello po sa mga taga Bicol at kay Sir Albert Mamukod. Magandang gabi din po. And of course, DJ Me, gusto kong batiin yung aking mother. Ayan, si Mama Cristina Lokban and Papa Rogelio Lokban. And my mother is also celebrating her birthday Wow. today. Ayan. Happy birthday, Happy Mother. birthday, Ma. Ayan, from Ormoc City. And of course,
kay Ma'am, o kay Sister Glorivic Gonzalez Omalaw, sabi niya, good evening po DJ Rack and DJ Me, watching from Paranaque. Hello po Hello. sa mga viewers at listeners po sa Paranaque. At kay Ma'am Teresita Galapon, hello po. DJ Me, baka may gusto ko diyang batiin. Meron pa ba tayong na-miss dito? Yes, marami pa nagko-comment sa atin Si- dito. Si Ayan. Brother Ronel Nepo, hello po. Siya daw po ang Yes. ang nagbinyag sa kanya ay si Pastor Yong. Hello po sa Masinop Church. Hello po. At meron din tayo dito kay Sir Francis Rabago. Maayong gabi, Brother Tars. Mabuhay ka. Aba, may fans ang ating guest ngayon. At kay Sir Ronel Nepomuceno. Hi po sa mga kapatid ko dyan sa Masino. Pati po kay Pastor Angeles Jr. Ayan. Hello din po sa inyo. Meron pa ba tayo dito? Ayan, si Ma'am Marites Mamuyak, blessed night, ma'am po. At kay Elijah Refones from Makati City. Hello din po sa mga taga Makati. Kung may mga nice pong magpa-shoutout, magpa-bati dyan, mag-comment po kayo sa ating comment section para ma-shoutout din po Ayan. natin Meron din kayo. tayo DJ Rack sa ating YouTube. Batiin po natin si Brother Merwin Aguilar. Sabi po niya, good evening, watching from Cainta Rizal. Hello po sa inyo. Hello po sa mga taga-Kainta. Ayan. At kay Sir, ayan, kay Brother Leo Omalya. Ayan, baka nakikinig din po siya. Hello din po sa inyo. Sige, DJ Me, pagpatuloy na natin yung ating kwentuhan with Kuya Tars. Yes, Kuya nandiyan Tars. ka pa ba? Ayan. Andito po po. Ayan. Ayan, sige. Kuya Tars, punta na tayo sa exciting part. Ito na yung gustong mas marinig ng ating mga ka-TikTok ngayong gabi. So, Kuya Tars, paano mo nakilala yung Panginoon sa iyong buhay? Ano po yung naging turning point po ng life ninyo? Okay po. Ito po yung unang kwento na paano ko po nakilala si Kristo. Ang dati kong trabaho ay isang mag-araro. Maliit pa lang ako, nasanay ako na mag-araro. Tapos sa probinsya namin, mayroon akong kapitbahay na Adventist. Adventist sila sa Cruci doon sa aming barangay. Mayroong isa sila sa pamilya na Adventist. Tapos nakasama ko siya sa pag-araro. Nagpabayad po kami. Tapos nung nagkainan na, kasi sa dating pananampalataya, wala namang ipinagbabawal na mga pagkain. Basta sinabi ng aming magulang, basta hindi nakakalason, pwedeng kainin. Ay yung ulam doon ay sinigang na baboy. Sabi, walang ibang may tuyo, gulay, pero ang main talaga na pagkain doon ay baboy. So, yung kapitbahay namin na Adventist, hindi kumain. Parang alangan dati kumakain naman siya nung magkasama kami. Tapos nung nag-Adventist siya, nagtaka ako bakit hindi siya kumakain. Bagaman sinabihan ako ng aking kuya noon na umatin ka sa crusade ng Adventist. Napakaganda. May crusade ang Adventist. Marami kang matutunan kwento tungkol sa Panginoon at maging mabait ka. Pero hindi ko pinakinggan yung kuya ko dahil debuto po kami. Pero yung kaibigan ko na nagsabi sa akin, hindi po kami kumakain yan. Gawa ng yan ay karumal-dumal. So, sabi ko, masarap yan, sinigang. Inobserbahan ko yung kaibigan ko. Kasi manginginom siya dati. Talagang kahit saan na piyesta, hindi yan umuwi sa bahay. Nandoon sa piyesta lagi. Hindi na umiinom, hindi na nagtidisko, sayawan, wala na. At hindi na nanigarilyo. Di na ako, na-curious po ako. Sinabihan ko siya, bro, bakit hindi ka na kumakain ng baboy? Sabi niya sa akin, tinanong ako niyang, ito po yung sabi niya sa akin, na ang baboy ay nilikha ng Diyos yan, o nilalang ng Diyos, o ginawa ng Diyos. Pero hindi po siya purpose para kainin. Anong purpose? Sabi niya, ibang purpose yan.
hindi yan pinapakain ng Panginoon dahil marumi. Yan lang ang ano sabi ko. Ang sunod kong tanong sa kanya, bakit hindi ka na umiinom? Sabi niya, ang mga bagay na yan ay nakakasira ng kalusugan. Bakit hindi ka naninigar? Sunod-sunod. Pero seryoso po ako na nagtanong sa kanya dahil yung mga ginawa niya, kakaiba sa ginagawa ko. Ibig sabihin, ginamit siya na magiging ilaw para sa akin. Liwanag. Gawa ng, siguro nakita ko siya dati na laging lasing. Tapos, nung na-adventist siya, hindi na siya naglalasing, hindi na nagbibisyo. Lagi nang nagpupunta sa church. Bawat Sabat. Kaya nung sinabi ko, ganun ba? Tapos, may tanong pa ako. Halimbawa, sang-ayon pa ako na hindi pa ako kakain ng makarong maldumal, hindi ako iinom. Hindi lang ako mag-adventist. Ang sabi niya sa akin, alam mo, kahit hindi ka mag-adventist, hindi kita pipilitin. Pero gusto ko na malaman mo yung katotohanan, mag-Bible study po tayo. Kasi ang text na binigay niya sa akin na naalaala ko, 1991 yun. Unang text o talata ng Biblia na binigay niya sa akin ay yung sa Galatia 5:19-21. Yun ang inano niya sa akin na tungkol sa mga bisyo na ang mga gumagawa sa mga bagay na ito ay hindi masipagpasok sa kaharian ng langit. Kaya ang sayang naman, iniisip ko, sayang naman yung paglilingkod ko na pinanampalatayan ko, ililigtas din ako ng Panginoon dito. Pero yung mga gawain pala na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, yun pala ang magpapahamak. Yun ang Holy Spirit pumasok, mga kapatid, sa akin at doon ako na interest na makinig ng Biblia. At ako mismo yung lalapit sa kanya kasi siyempre yung mga parent ko ay ayaw nila ng Adventist. Pumasok kayo sa ibang relihiyon, huwag lang Adventist. Yun ang sinabi nila sa akin. Ngunit mga kapatid, nag-ano ako, wala namang kuryente sa amin, gas lang. So, alas 7 ng gabi, pupunta ako sa kaibigan ko. Kasi gusto ko talaga. Kasi sa amin, relihiyon dati, wala namang kaming Bible study, wala kaming aral. Basta makinig lang kami sa gano'n na pagkatapos simba, uwi na. Walang diskusyon. So, wala kaming masyadong matutunan. Pero doon sa pag-aaral, doon ko na-encounter na, ay, mahalaga pala si Kristo. Grabe, no, Kuya Tars. Like, during those Bible study, ano yung topic na talagang tumagos sa puso po ninyo? Anong katotohanan? I know, lahat yon talaga tumagos sa puso nyo. Pero ano po yung talagang mas nagpakumbinsi sa inyo na isuko yung buhay nyo sa Panginoon? Yung tungkol po sa Sabat. Kasi wala naman kami Sabat noon. Hindi ko naman alam yun eh. Pero nung napag-aralan namin ang Biblia, ito pa, mahirap kasi sa aking kalagayan gawa ng ayaw ng nanay ko mag-aral sa Biblia. Pag nagbasa ako ng Biblia, sabihin sa akin na huwag kang magbasa ng Biblia dahil hindi mo maunawaan yan. At maano ka lang, masira ulo ka dyan. Sabi ko, natatakot ako na maging sira ulo. Sinirado ko yung Biblia. Tapos ang sabi, bago kami nag-Bible study ng kaibigan ko, tinanong ko siya, totoo ba na ang Biblia ay nakasira ulo? Ang sabi ng kaibigan ko, natandaan ko pa ang sabi niya sa akin, alam mo ang Biblia ay hindi nakasira ulo. Dahil ang Mateo 22:29, ang sabi doon, nagkamali kayo sapagkat hindi nyo sinaliksik ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. So, mali pala ang tao na hindi nagsaliksik sa kasulatan na ito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nakakasira ulo. Kaya doon tuloy ang Bible study. Wow.
Grabe, DJ Mino, yung pagpupursige talaga ni Kuya Tar, sabi nga niya yung walang kuryente sa kanila, gasera lang yung dala niya, pero pumupunta pa siya sa kaibigan niya. At kahit na pinipersecute siya ng mga magulang niya o yung hinahadlangan siya, talagang andun pa din yung desire, yung init, yung fire dun sa puso talaga niya na hindi, gusto kong malaman talaga yung katotohanan. Kaya may mga napapa-amen sa ating comment section, DJ Me. DJ Me, baka may gusto ka pang itanong kay Kuya Tars. Yes, na-curious lang ako, Kuya Tars. Kasi sabi mo, nakasanayan mo na yung mga sugal, kung ano man yan, mga nakasanayan mo. Tapos nakita mo lang tong kaibigan mo na nag-iba. Ano yung, paano nangyari na curious ka, na gusto mo nang iwan yung nakaraan mo? Kasi sa akin ay hinahanap ko talaga yung tunay na kaligtasan ng Panginoon. Kasi nung pamumuhay ko noon ay hindi ko nasumpungan si Kristo. Bagaman mayroong konti, kasi sumisimba nga, yung sinasabi ko na nakaraan. Ngunit nung natuklasan ko yung buong katotohanan, kasi kahit sinabihan ako ng nanay ko, huwag kang mag-aral ng Biblia. Yung Biblia namin na makapal na nilagay doon sa altar, napakaganda ng Biblia na yun. Makapal, sobrang kapal ng papel. At talagang doon lang yun sa altar, walang bumubuklat. Nung binasa ko, pagkasimula nung nabasa ko, tinago ng nanay ko, hindi ko alam, hinahanap ko. Namatay na lang yung nanay ko, hindi ko nabasa, hindi ko nakita yung Biblia. Pero yung talaga yung nakita ko talaga sa kaibigan ko na siya po yung ginamit ng Panginoon para sa akin. Kasi kung hindi siya nagbigay ng influensya sa akin, kasi ako po ay yung observant na tao, yung nag-observe po ako sa paligid. So nag-observe po ako kung ano po yung tama, ano po yung hindi tama. Kaya ang aim ko doon, bakit ako gusto makinig ng Bible study, para talaga malalaman ko yung buong katotohanan. Wala pong ibang pakay, dahil gusto kong mabago din, dahil binasahan ako ng kaibigan ko noon, sabi niya partial ang kumakain ng baboy ay hindi po talaga maligtas. O, partial lang yun, ngunit sabi niya pag-aralan natin para matutunan mo. Bali, Kuya Tars, so kung nakasanayan mo nga, sabi mo, naging normal sa inyo yung buhay na ganun, na nagsusugal at gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi sabi mo nga ganun, ibig sabihin ba walang kapayapaan kang nararamdaman? Kasi bakit naghahanap ka ng kaligtasan kung nakasanayan mo naman yun? Diba? Tama po. Maraming salamat, DJ May, sa tanong mo. Napakaganda ng tanong mo. Kung ano po ang dahilan, no? Oo, kasi bakit, 'di ba, kung nakasanayan, kasi maraming taon na taga-subaybay natin, syempre mga nakasanayan nila mula bata nila hanggang paglaki nila, no. Na ganito na 'yung ginagawa namin eh. Normal na 'to sa amin. So parang hindi ko isipin na masama 'to. Pero bakit may kulang ba? Kaya ka naghanap? May kulang ba sa inyo? Kaya ba kayo na curious doon sa kaibigan nyo? Ganun ba? Tama po. Nung maliit pa lang ako, 9 years old, nangarap na ako na yung tatahakin kong buhay ay iwasan ko yung mga ginagawa ng mga tiyuhin ko. Naglalasing. May tiyuhin ako na naglalasing, nag-iinom. Sabi ko, paglaki ko, iwasan ko tong mga bisyo na to. Nagkatotoo siya, mga kapatid, mga nakikinig, na nangyari nung umidad ako ng 16 years old. Dahil doon ko tinanggap si Kristo nung matapos yung Bible study namin. Opo. Bata pa lang po kayo noon. Opo. Kailan kayo nabinyagan, Kuya Tars? Way back 1991, August 7, Oh, 1991. grabe. Di pa ako pinapanganak noon. Wala pa kayo. Oo nga. Okay. Pero nung nagpabinyag po kayo, Kuya Tars, wala na po yung magulang po ninyo noon? Actually, buhay pa yung nanay ko at saka tatay. Kasi yung nanay ko, ayaw talaga na mag-Adventist ako. Ginawa niya lahat na mahadlangan lang ako, hindi ako mag-Adventist, kasi ako po yung inasahan ni nanay doon sa Rosary. Oh.
Kasi yung tahanan namin lagi pong may rosary. Walang paltayan, wala gabi-gabi. Isang oras yung rosary namin. Deboto talaga. Papaluin kami pag hindi kami magro-rosary. Ngunit, nung nag-Adventist ako, iba na yung rosary worship na. Oo. So ano po naging reaksyon ng magulang nyo nung talagang pinurusigin niyo po na magpabautismo kahit tanggapin po yung Panginoon? Ito po yung nangyari sa akin. Ayaw ng nanay. Sabi ng kaibigan ko, mayroong mass baptism sa bayan namin. So, hindi pa kami tapos yung 28, pero bago ako nabinyagan, natapos ko na yung New Testament na book from Matthew to Revelation. Kasi gabi-gabi po ako nag-aaral ng Biblia. Personal, hindi alam ng nanay ko. Nagbasa po ako ng Biblia, nagbasa. Wala kaming Biblia na Old and New. New Testament lang. Kasi tinago nga ng nanay ko yung Old Testament sa kanyo. Di ko na makita. Kaya bago ako nabinyagan, Matthew to Revelation, nabasa ko na yun. Tapos nung nabinyagan ako, ito na. Ang sabi ng nanay ko, pupunta ako ng bayan, mag-seminar ka sa katikist para ikaw yung mag-leader sa simbahan ng Katoliko. Nagkamali yung nanay ko, gawa nung sinabihan niya ako, Adventist na po ako. Tinanggap ko na si Kristo. Tapos ang nangyari doon, nung bininyagan ako, pumunta yung nanay ko sa bayan, kasi sa bayan yung binyag. Hindi alam ni nanay kung saan ang simbahan ng Adventist. Nakalusot ako, mga kapatid. Pumunta ako doon sa simbahan, nagsimba pagkaalauna, bininyagan kami. Adventist na po ako. Tapos yung tatay ko ay joker, yung palatawa lang. Tapos sasabi ng tatay ko, nabinyagan ka na, hindi ka na si Tarsisyo. Iba na pangalan, iba na binyagan ka na eh. Sabi ko, taiga, pangalan ko pa rin to. Sabi ng tatay ko, sige, nabinyagan ka, magkatay tayo ng kalabaw. Napakalaki marami kasi kaming kalabaw noon. Huwag na yung kalabaw tayo, kahit manok, tuwang-tuwa na ako niyan. Dumating na yung nanay ko, mga alas 7 ng gabi. Magbihis ka, ako nabinyagan, mga kapatid. Iba ang feeling ko na binago ako ng Panginoon. Masaya ako na walang kalalagyan ng kasayahan ko, na talagang lubos yung katuwaan ko dahil naramdaman ko yung baptism na talagang nandyan yung Holy Spirit na pumapasok, na yon ang nag-guide sa akin na paano po ako maging matatag sa pananampalataya. Ayaw ng nanay ko na hindi ako magseminar. Sinirado ko yung kwarto pagkatapos ko nagkumanta, tapos nanalangin, sinirado ko yung kwarto. Magbihis ka, sabi ng nanay ko. Magseminar ka doon sa simbahan. Hindi ako nakinig. Maya-maya, sinipa ng nanay ko, kasi wara yung nanay ko eh. Sinipa yung pinto. Pang! Pagsipa ng pinto, kasi yung lock namin ng kwarto ay kahoy lang. Kahoy. Talsik yung kahoy. Pag talsik, nirisling ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, yan ba ang tinuturo ng mga sabadista sa iyo? Sabi ko, hindi naman ito tinuro, nay. Hindi ko lang yun. Sabi ko, tinanggap ko si Kristo. Nananampalataya ako. Pero kung pilitin mo ako na mag-seminar, hindi po ako mag-seminar kasi Adventist na po ako. Nirisling ako ng nanay ko. Hindi ako makaalis, mga kapatid, kasi dati yung katawan ko hindi ganito. Sobrang payat ko. Sobrang talagang parang balat at saka buto lang ako noon kasi talagang nag-aararo. Payat. Hindi na ako nakaalis. Sabi ko, paano ba ako makaalis? Nirisling ako ng nanay ko. Ay, ang ginawa ko, pinasok ko yung kamay sa gitna. Pag pasok ko sa kamay sa gitna ng nanay ko, tapos sabay gulong ako pa kaliwa.
Yung nanay ko ay nasa tagiliran. Kung hindi nyo naranasan na tumalon ng bintana, tumalon ako sa bintana, mga kapatid. Buti na lang yung bintana namin, mababa lang, 2 dipa. Yung nanay ko kasi kumuha na ng itak sa kusina para lang talaga takutin ako na magseminar. Nakaalis po ako doon, tumalon talaga ako sa bintana. Pagtalon ko doon, wala na yung nanay ko kasi naiwan doon sa kwarto eh. Takbo kayo. Grabe. Takbo. Grabing pagsubok yun. Hindi ako tumakbo. Ay, tumalon lang kayo. Nandun ako sa labas, sabi ng maya-maya, tahimik na. Sinabihan ko nanay ko, Nay, bakit mo ako pilitin na ano naman, isa-isa po tayo na naghahanap ng kaligtasan. Ikaw hindi makaligtas sa akin. Ako hindi din makaligtas sa iyo. Mayroon tayong tagapagligtas. Kailangan natin pananampalatayan si Kristo. Yun ang unang pagsubok na binigay sa akin after ako na binyagan. Amen. Ako, grabe DJ May, no? Grabe yung, alam mo yung para kung habang nagkukwento si Kuya Tars, para akong nanonood ng movie, no? Ng pelikula. Kasi parang naririnig ko lang siya, pero reality nangyayari talaga siya, no? And it's also written in the Bible na kapag tinanggap mo talaga yung Panginoon, may mga persecution ka talagang mararanasan at mostly mangyayari pa siya sa mismong pamilya mo talaga, sa mismong tahanan mo. Kaya maraming napapa-amen sa ating mga ka-TikTok ngayon, DJ Min. Ako, very limited yung ating time. Pero bago natin ipagpatuloy yung ating kwentuhan with Kuya Tars, DJ Mi ay atin mo namang papakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Umiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos nangako, siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May
At sa wakas may pag-asa, babaguhin na. At sa wakas babaguhin na. Lahat sa wakas. And that is Sa Wakas by The Bereans. Dito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po inyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po si DJ Mary Me at nandito pa rin po kayo sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At bati po tayo, DJ Rack. Meron pang nagko-comment. Yes, marami mga napapa-amen sa kwento ni Kuya Tars. Unahin ko na si Sir Marlon Magsayo at si Ma'am Jelly Barnedo. Sabi niya, Amen, Kuya Tars. At kay Ma'am Abby Pakanot. Ayan, napapa-amen talaga sila. Ikaw naman, DJ Me. Ayan, sabi po ni Brother Ronel, God will make a way talaga, Brother Tars. Purihin ang Panginoong Diyos. At kay Ma'am Leonora, God bless you, Brad, at napanagumpayan mo ang pagsubok mo sa buhay. Yan. Thank you so much. Yes, at sa mga nais din po magbahagi ng kanilang kwentong pagbabagong buhay kay Kristo at makasama po namin ng live sa ating pong studio, ba mag-message na po kayo sa aming pong Facebook page na Adventist World Radio Manila or mag-text or tumawag sa numerong 0918-944-7891. Muli 0918-944-7891 para kayo naman po ang sunod naming mapakinggan at marami pong ma-inspire sa inyo pong kwento. DJ Me! Ayan, meron pa DJ Rack sa ating YouTube. Mhm. Sabi po ni Ma'am Lien, Hi Ma'am May, kamusta po pati kay Pastor at sa mga anak niyo? God bless po sa inyo. Hello po sa inyo. At Yes. kay Ma'am Miracle Grace, praise God, He has called you for a purpose to share His love to others. Amen. Ayan. At Amen. pabati kay Praise the Sister Lord. Elena Toralio po. Amen. Yan. Ayan, talaga maraming napapa-amen sa kwento ni Kuya Tars. Yes. Kuya Tars, bago tayo magtapos, of course, syempre gusto din naming malaman, ano na yung commitment mo sa Panginoon ngayon after the roller coaster journey ng iyong pananampalataya? So, ang commitment ko talaga sa Panginoon, gawa ng naranasan ko yung mabigat na pagsubok. 3 years po akong pinirsikit ng aking nanay, ngunit hindi po ako sumuko. Sabi ko, Panginoon, kahit hanggang saan, basta buhay ako, maglilingkod po ako sa iyo. Yun talaga yung commitment ko. Bali, sabi niyo po 3 years. Opo. Kamusta po yung relationship after the 3 years ng relationship niyo with your parents, yung nanay niyo, yung tatay niyo? Mahirap kasi yun, DG, May, kasi yung pinahirapan talaga ako ng nanay ko nung panahon na yun, na kahit pa gagawin talaga niya mawala ako sa Adventist. Ngunit hindi po ako nagpatinag dahil kasama ko na si Kristo. Pero after noon, siguro kung may pagkakataon pa kasi limited pa lang ang oras natin dito, may sikan pa na sana kung magabalik ako dito. Bali, ano po ang gusto niyong i-share? Sana. Yung tungkol po sa na-convert din yung parents ko, mga kapatid. Oh, wow! Parang may part 2, Oh, DJ. dapat mapakinggan natin yan, yung part Kaso 2. limited yung time limited, natin, 11. sayang. Oo, Oo. sige. Pero at least yun, na-convert yung parents nyo. So talagang, ang ganda nung nung naging transition nung kanyang Oo. journey. Pero pag may pagkakataon, mapakinggan din natin yung kwento na yun. Na DJ. Opo. Yun na po yung commitment ko sa Panginoon na hindi po ako magpatinag. Maglilingkod ako sa Diyos. habang Kahit buhay. itak pa yan, ganun? Kahit kamatayan pa. Wow, Grabe. Parang yung mga lang, no, yung mga bumabanat sa mga maniligaw na yung parang tatawirin ko, makuha ka lamang. Oo, grabe. Nakaabutin ko yung mga bituin kahit napaka-imposible. Parang gano'n na gano'n yung nakikita ko kay Kuya Tars. Talagang, I will do everything for God. Diba? Mapapasana uli, no? Sana lahat po Totoo. ng kabataan na na-convert, ganun, no? Yung lahat gagawin ko, no? Kahit kamatayan pa yan, di ba? Wow. At nakita talaga natin doon yung pag-ibig ni Kuya Tars sa Panginoon kumpara doon sa magulang niya dito sa mundong ito. I mean, di naman natin sinasabi, di ba, na parang bastusin mo yung magulang mo. Pero sabi nga sa Biblia, di ba, kapag mas mahal mo ang iba kaysa sa akin, di ba, parang hindi kita kilala. So talagang nakita natin yung grabing pagmamahal ni Kuya Tars sa Panginoon. At
nakita naman natin kung paano din na-convert yung kanyang mga magulang, di ba, sa Oo pananatili ni Kuya Tar. So ngayon naman, Kuya Tars, like, sino na po kayo after po ninyong makilala ang Panginoon sa inyo pong buhay? Ito ang masasabi ko dahil nung tinanggap ko si Kristo, nabago lahat. Bagaman may kulang ako nung bago akong Adventist, yung hindi mawala-wala sa akin yung lagi kong mabanggit yung pangalan ng Panginoon. No? Madulas lang ako o matalisod, talagang mabanggit ko yung pangalan ng Panginoon. Ngunit yun mga kapatid ay nag-fasting po ako. Sabi ko, Panginoon, gusto ko mabago na lahat na hindi ko lapastangan yung pangalan mo kasi sa ikatlong utos sabi ng Panginoon, thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. So hindi basta-basta talaga banggitin natin yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan na mga bagay. Dapat sa panalangin, pagpuri sa Kanya, pag-aaral ng banal na kasulatan. Amen. Napakaganda nun, DJ Mino. Talaga nakita natin yung talagang transformation ni Kuya Tars from inside and out. No, Yes. nakita din talaga natin yung mga, kumbaga, yung buhay niya ay naging liwanag din for sure kung bakit dumating din sa punto na tinanggap din ng mga magulang niya yung Panginoon sa kanilang buhay. So, ibig sabihin, Kuya Tars, bago nawala yung mga magulang, ay talagang pare-pareho na kayo ng pananampalataya sa Adventista. Ma'am DG Rock, ay bago po namatay yung nanay ko sa edad na 64, Adventist po. Na-Adventist po siya. Wow. So, ibig praise sabihin, God nakilala po. na niya ang Diyos. Nakilala niya si Kristo. Anong pakiramdam nun, Kuya Tars, na finally, after so many years ng persecution ng family mo, ay tinanggap nila yung Panginoon? Siyempre, iyak ako. Oo, nakakaiyak naman talaga. Iyak ako iyak sa tuwa. Kasi biro mo sa sunod na sasabihin ko, talagang hindi po ako nag-convert sa kanila. Naku, kailangan talaga mapakinggan natin yung kwento. Totoo. Oo, Ito aabangan yung namin sabi yan. natin, DJ May, na worth fighting for. Yes. No? Talagang matinding bakbakan ang dinaanan ni Kuya Tars, pero naging worth it lahat. DJ May, of course, ito yung ayaw natin yung pagkatapos, pero kailangan nating magtapos. Ano? Ito na Kuya nga. Tars, bago tayo magtapos, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga katiktok? Okay. Ang gusto kong ipabaon sa ating mga nakikinig ay saliksikin nyo ang kasulatan dahil sa magitan noon magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At kung mayroon kayong pagsubok, huwag kayong uurong hihinto, huwag kayong magpatinag, maging matatag tayo dahil kung hindi tayo magpatinag, magbubunga ito. Hindi lang ako ang na-Adventist, pati yung aking mga kapatid, parents. Dahil talagang pinanghawakan ko yung pananampalataya na sinasabi ni Kristo na maging kayo sa akin, manatili sa akin. Huwag niyong katakutin yung papatay ng inyong katawan dahil kung iyong mapanagumpayan ito, bibigyan ko kayo ng putong na buhay. At hindi natin masumpungan sa ibang pananampalataya kundi sa kay Kristo lang, walang iba. Lagi po tayong maging matibay, no? Huwag po tayong laging panalangin kasi ito po yung uwi natin na paano po tayo magtagumpay sa lahat ng bagay, no? Dahil kay Kristo. Amen. Amen. Thank you Ikaw, so DJ much. May, ano yung naging baon mo? Ako naman, DJ Rock, Kuya Tars, nung napakinggan ko na dahil sa kaibigan mo nakatulong sa'yo para makilala mo si Kristo, naalala ko na napaka-importante talaga na yung buhay natin ay ibuhay natin kagaya si Kristo. Kung ano yung natutunan natin sa Biblia, kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia, ay sundin natin. Kasi hindi natin alam, sa lifestyle natin, sa pagiging kaugali natin si Kristo, may madadala tayo sa kanyang paanan. Kaya sa mga taga-subaybay po natin, kung meron tayong matagal nang pinapanalangin ng mga mahal natin sa buhay, na gusto nating ilapit sa Panginoon, ipakita lang natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay at sa buhay nila. Makikita nila na, ay, kakaiba na tong kapamilya kong to Ba't parang iba na siya? Sana maging ganyan din ako. Unti-unti, huwag kayong
magmadali, 'di ba? Basta patuloy lang tayong manalangin, ipanalangin natin ang mga mahal sa buhay at ang Panginoon ay Panginoon na mapagmahal at mapagbiyaya at ililigtas niya lahat na nagmamahal sa Kanya. Ikaw naman, DJ Rack. Amen. Bago ko ibigay yung pabaon ko, DJ Mino, sabi nga ni Ma'am Jelly Barnedo, dapat po may part 2. Ayan, may nagre-request na ng part 2, no? Sige po, by God's grace po at God's willing ay mas schedule po ulit natin si Kuya Tars. Ako, DJ Mi, habang pinapakinggan ko yung kwento, yung movie ng buhay ni Kuya Tars, naalala ko yung sabi dun sa Matthew na, let your light shine upon men or before men that they may see your good works and glorify God. Totoo di ba? Nagsimula dun sa kaibigan niya na kapareho niya na nagsasaka, nakita niya yung paano mamuhay, at the same time, nung tinanggap niya din yung Panginoon, isinabuhay din niya, and for sure, talagang yun din yung nakita ng mga magulang niya, na kahit for so many years, ang daming paghihirap, persecution, pero yung ipinakita ni Kuya Tars na manatili sa Panginoon, sabi nga niya kahit kamatayan ko, hindi ko isusuko yung Panginoon. Parang no turning back talaga. And yun nga yung sabi ko kanina, ito yung masasabi mo talagang worth fighting for. Na hindi lang siya yung lumaban, kundi alam ko na kasama niya yung Panginoon na lumaban. Para dumating din sa point na pati yung family niya, di ba, ay tanggapin din yung Panginoon sa kanilang buhay. And that's also a prayer din, o my prayer din, DJ Mi, since you know naman na I'm the only Adventist in my family. And I hope and I pray that I could be a living Bible for my family. Na hindi man tayo makapag-Bible study sa kanila ng one-on-one dahil malayo sa kanila, nawa yung buhay po natin, mga ka-TikTok, mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, ay maging isang buhay na Biblia para sa mga taong ating pong nakakasalamuha sa araw-araw. Lalo na po yung ating pong mga mahal sa buhay, no? DJ Mi, baka may gusto ka pang sabihin bago tayo magtapos. Ayun, nagpapasalamat po ako sa lahat ng taga-subaybay po natin, mga ka-TikTok natin, at syempre kay Kuya Tars, at sa inyo pong lahat. Yes, ayan, may mahabol to. Sabi ni Sir Eddie Aguilar, good evening din po. Nako, maraming salamat Kuya Tar sa pagbabahagi ng iyong kwento. Very inspiring, and I know na nagbigay din po ng pag-asa sa ating pong mga ka-TikTok. DJ Mi, maraming salamat sa pagsama sa akin din. And of course, maraming salamat po sa ating pong mga ka-TikTok, at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM, at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ako po si DJ Mary Mi na nagsasabing, Mary Mi mang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa'yo. At ako naman po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.